Hi guys, magandang hapon sa inyo lahat. Although masungit po ang panahon ngayon dahil hinahagupit na nga kami dito sa Bulacan itong bagyong si Uwan. So, ingat po tayong lahat. Alright, ang pag-uusapan po natin ay ICC, Warrant of Arrest versus Bato de la Rosa. Sinasabi po ng iba, fake news naman pala itong spokesperson ng ICC. Walang iba kundi si Boying Remulla. Yan na yata ang trabaho niya, spokesperson. Ngayon lang po tayo nagkaroon ng ombudsman na matindi pa sa Marites. Sobrang kismoso. Sinasabihan kasi siyang fake news dahil wala naman daw announcement ang ICC na naglabas na sila ng warrant of arrest. Wala rin sa kanilang website. So, saan nanggaling itong sinasabi ni Boying Remulla? At sinasabi din ng iba, ay diversionary tactic na naman ito. Pwede. Pwede po. At sinasabi rin po, ako na nagsasabi. Maari po itong paghahanda sa impeachment ni BP Sara sa February next year. Opo, pwede rin po yan. So, unahin po natin si Soto. Dahil nag-announce po si Soto na si Senator Bato pala ay hindi pwedeng arestuhin sa Senado o sa loob ng Senado. Ito, basahin natin. Hindi pwedeng arestuhin sa loob ng Senado. Kung sa labas na kami dyan. Alam nyo, narinig ko rin po ito kay Senator Chis Escudero nung siya ay Senate President pa. Dahil umaalingaw-ngaw na po ito no? O ito yata yung nagpunta si Trillanes sa ICC at naghain ng complaint o nagsampa ng kaso laban kay Bato de la Rosa. Narinig natin si Chis, kung gusto mong hindi ka maaresto, mag-stay ka lang sa Senado. Hindi ka maaaresto. Walang aaresto sa'yo. Bakit po? Hindi papayag ang mga senador, lalo na ang Senate President, kung aarestuhin ang kapwa nila senador. At kung aarestuhin ito sa loob ng Senado, bakit po sila hindi papayag? Alright, meron sinabi rito si Soto, dito po sa bandang ibaba, o sa pangatlong stanza o paragraph, basahin natin. We cannot allow any senator to be arrested in the Senate premises. Ibig sabihin sa bakuran ng Senado, premises. Dito tayo sa pang-apat na paragraph. Ayon kay Soto, ito ay bahagi na tinatawag na institutional courtesy. Alright, hindi ko alam kung ano itong institutional courtesy. Upang mapanatili ang dangal at integridad ng Senado bilang isang malayang sangay ng pamahalaan. Ngunit kung gawin ang pag-aresto sa labas ng Senado, hindi na umano saklaw ng tuntunin ito. So, merong rules o merong patakaran ang Senado na hindi nila pababayaan ang kapwa nila senador na arestuhin sa loob ng Senado. Hindi ko po alam kung ito ay extradition treaty lamang. Ngayon, kung mayroong korte na nagbaba ng hatol, nagbaba na ng warrant of arrest sa isang senador at pupunta lang siya ng Senate, hindi na siya pwedeng arestuhin. Korte po, kung korte po dito sa Pilipinas, pwede pong gawin ba yan ng isang senador? Paano kung ang kaso mo ay murder? Tapos, magtago ka lang sa Senate, hindi ka na pwedeng arestuhin? Or baka pang extradition treaty lang po ito sa ibang bansa. Ano po? So, hindi tayo abogado, kaya siguro, iwan na lang po natin yung question na yan dyan. Ang iniisip siguro ng mga senador at si Senator Soto, kung ikaw ay Senate President, kung hahayaan mo ang isang senador, baka mawalan ng tiwala sa iyo ang mga kasamahan mong senador. Senate President ka, ikaw dapat ang manguna na magprotekta sa aming mga senador. Dahil kung hindi mo po protektahan ang kahit isa sa amin, mawawalan kami ng tiwala sa iyo. So, pwedeng mapalitan siya bilang Senate President. May mga ganyang instances. So, iwan na po natin yung topic na yan. Ngayon,
fake news daw si Boying Rimulya. Dahil nga wala pang announcement ng ICC, wala rin sa website ng ICC. Noon pong inaresto si Pangulong Duterte, no, nasa Hong Kong sila noon. Wala rin pong makikita na warrant of arrest sa ICC website. Wala rin pong announcement ang ICC, no? At nung nasa airport na si Tatay Digong sa NAIA, yan po yung marami pong nag-research niyan. Wala namang ICC warrant of arrest. Wala po. So maari pong ito ay sinisikret nila. Meron na talagang warrant of arrest. Kaya lang hindi po nila ina-announce, hindi rin nila pinopost sa website, pero meron po talaga. Kaya lang, ang hawak lang ni Torre noong panahon na yon ay virtual, nasa cellphone lang, email lang po. In-email lang yung warrant of arrest. Pwede naman siguro yun, nagagamit na natin sa mall yun eh. Magbabayad tayo ng kuryente, Meralco. Sa cellphone na lang, virtual na lang, papakita natin yung bill ng Meralco. Pwede ka nang makapagbayad. So, pwede naman siguro yung virtual. Maaring kahit wala pang nakikita sa website ng ICC na naglabas na ng warrant of arrest kay Senator Bato, maaring meron na rin po, kagaya po kay Tatay Digong, kahit wala pong ina-announce ang ICC. Ang sabi ngayon ni Rimulya, meron daw siya nakausap. Ito, nagtataka tayo at naghihinala tayo kay Boying at sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Talagang meron silang communication sa ICC. Meron talagang sabuatan na nangyayari, no? At ang ICC, babayaran mo lang sa sapat na halaga, gagawin na nila kung anong kagustuhan ni Bongbong Marcos, ni Martin Romualdez, sa mga Duterte at kaalyado ng Duterte. So, sabuatan na talaga yan. Ngayon, noong panahon po nung si Duterte po ay inaresto, hindi po dumaan sa legal proceedings dito sa Pilipinas. Ngayon, meron na pong rules, no? Meron ng rules. So, nagsalita naman si Bersamin, ito yung sinabi niya, Bato will not be automatically handed over to the ICC. So, hindi po matutulad si Bato kay Tatay Digong. No? Not anymore. The Supreme Court has since come out with a new rule on extradition requiring a prior resort to a court before the person subject to extradition may be brought out of the country. So, dadaan po si Senator Bato dito po sa korte sa Pilipinas under new rule ng extradition treaty. At yan po ay inilabas ng Korte Suprema. So, hindi na po matutulad, ano ba yan? Mali. Hindi na po matutulad si Senator Bato kay Tatay Digong. Ngayon, the problem is, nagsalita nga si Boying Rimulya. Alam nyo, pa-interview itong taong to eh. Bilib na bilib sa kanyang sarili. Nakikita ko yung confident, pagka-confident ni Boying Rimulya na mukhang planchado na, areglado na. Pati ba sa korte ng Pilipinas, saan ba didinggin ito? Saan ba didinggin yung procedures nito? RTC ng Maynila, RTC ng Davao, kasi taga Davao si Bato. RTC ng Quezon City, Supreme Court, hindi ko alam kung saang korte ito dadaan. No? Tila yata, parang, hinala ako. Parang, pag dinala ito sa korte, magkakaroon ng hearing, baka magkaroon pa ng witness or evidence. No? Parang nakikita ko kay Boying Rimulya, parang papaboran na sila ng judge. Ganun po eh. Confident sila.
Kumbaga ito'y planchadong-planchado na. Yan po yung nakikita ko. Mahirap po ito. Talagang sindikato po itong gobyerno natin. Kapag yung judge, yung korte, pumayag. Eh hindi na tayo miyembro ng ICC. At marami pang instances. Ang ating korte o ang ating jury, ang ating judikatura, ang tawag nito, system natin, court system ay gumagana, no? Hindi tayo miyembro ng ICC, gumagana ang ating korte dito sa Pilipinas. O wala namang kaguluhan, giyera. Yan po yung papel ng ICC. Pag may giyera, kapag hindi na gumagana yung judicial system, yun pala, ibig ko sabihin. Diyan papasok ang ICC. Wala namang pong giyera. Wala namang ano yung tinatawag nun, yung people's war. Wala rin naman. Magana yung judicial system natin. Ang mahirap nito, kapag pinaboran, kahit wala na, kahit gumagana ang judicial system, kahit wala namang gera, kapag pinaboran ng korte, talagang sindikato na. Kawawa na po talaga ang Pilipinas dito. Pag nangyari yan. Eh, hindi po dapat papaboran ng judge kung sino mang titingin dito, kung sino mang hawak sa procedure nito. Eh, hindi dapat paboran. Pero nga, nakikitaan ko si Boying Rimulya na confident siya. Parang planchado na. Alright, iwan uli natin yung mga katanungan na yan. Sabi nila, diversionary tactic po ito. Pwede po. At the same time, pwede rin pong paghahanda sa impeachment ni VP Sara. Dahil nga, yung mga senador na kinakasuhan ngayon, si Bongo may kaso na, si Bato aarestuhin, si Jinggoy Estrada may kaso na rin, Joel Villanueva, hinahanapan pa nila ng kaso si Chis Escudero. Yan yung mga kontra sa impeachment eh. Lima na yan. 5 na. Okay? Kapag naghain sila ng impeachment sa February 2026, papasa naman yan sa Congress dahil mga mukhang pera yung mga congressman dyan. Bigyan mo lang ng 150 million, pipirma na yung mga walang yang congressman na yan. Mga mukhang pera, mga magnanakaw. Opo, mga magnanakaw, yun nandyan. Hindi naman lahat. Mga mukhang pera. Pipirma yan. Papasa po yung impeachment dyan sa Kamara. At kapag dumating na sa Senado, eh dinalagasan na ng 5. Kung sakali, no? Magtagumpay ang administrasyon na mapakulong yung mga yan. Mga senador na yan. O bago pa man dumating, ang mangyayari dito, pag kinausap na nila yung mga natitirang senador, o kayo, o kontra pa ba kayo sa impeachment? Kakasuhan ko kayo. Ano mga bilyar? 2 bilyar nandyan. Ano, kontra kayo? Kakasuhan namin, papakulong namin kayo. Tatakutin na po yan. At yung ibang mga senador pa, sila Cayetano, Amy Marcos siguro hindi nila gagalawin. O yung iba pa, maaring takutin na rin nila yan. Kasi hindi po papayag si Bongbong Marcos, si Martin Romualdez, na si Vice President Sara Duterte ang maging president sa 2028. Dahil sigurado re-rest bakan sila ni Sara Duterte. Sigurado rin na maraming kasong kakaharapin yung 2 mastermind na yan, si Bongbong at si Martin. Ang dami pong kaso niyan, ang daming mga pinagnanakaw yan sa pera ng bayan. So gagawin nila ang lahat. Dinamay na nga yung mga senador. Anong tawag nito? Ano lang sila, nadamay lang sila.
Dahil kay VP Sara. Opo. Kasi kailangan nilang magbawas ng kaalyado ni VP Sara ng mga senador Lalo na yung mga solid. Sabi nga ni Robin, handa rin siyang makulong. Kasi alam niya, baka kasuhan din siya. Pero mukha namang walang korupsyon si Robin, kaya mahihirapan sila. Di ba? So, gano'n na naman po. Hihintayin po natin ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa panonood at sa patuloy na pagsuporta. See you po next time. Bye-bye.